yung interest nila umaapaw kumpara doon sa dapat na protektahan nila yung pangalan ng presidente, yung imahe ng presidente, ba't ngayon sinisira nila? Sinisira nila yung imahe na ating mahal na presidente base sa kanilang personal interest. Kaya ako po yung nagtatanong, ano ba itong personal interest nila? I hope mali na ang personal interest nila is ito bang bilyon-bilyong pagmamahal na binibigay ng farm. Right now, dito sa munisipyo, dito sa munisipyo ng Das, ang daming unfinished infra ng farm. Yung mga housing hindi tapos. Kung meron man natapos, kasama ko lahat ng mga mayors kahapon, lahat nila may mga complain na hindi tapos yung mga proyekto, puro groundbreaking. Yun lang, magaling sila sa groundbreaking. At ito, ginagawa ni Anton, one of the attendees no October, not only one, but more, half of that attendees na pumunta ng Soto Grande, imagine it's filing activity from October 1 to October 8. Nagpatawag sila ng meeting, October 6, all the mayors of Maguindanao del Norte. Kung hindi ka pa naman luko-luko, ang gusto niya mangyari, one governor, to be isang gobernador sa lahat, pero gusto niya ipakita na ipahiya kami. Ipahiya. So, isang gobernador, tapos gi-free zone niya lahat ng congressman, nandoon din lahat ng vice governor, gi-free zone niya. Kumbaga, ikaw sila pa, ikaw PFP ka ha, ikaw UBJP ka, ikaw PFP ka. So, parang tinarget po yung gubernatorial. Targeted yung gubernatorial, tapos i-free zone lahat yung sa baba. So, ibig sabihin nito, magkakamag-anak din ang gusto niyang gawin sa baba. So, pinagbabangga yun yung magkakamag-anak. So, how come na i-free zone niya lahat, na pinatawag niya lahat doon, at liban doon, pag hindi sumunod sa kanila, kakasuhan nila. Ano pong epekto niyan, Gov? Kung Para sakaling... silang tanga. Ano pong epekto rin itong paglalaban-laban mulit ng mga family alliance na ang tagal na sanang naayos? Naayos na ito at we are hopeful na sana tahimik. Basta pagpasok ng mga karakter na ito na outsider ng barn, ay nako, talagang sinira nila. Hindi lang yun ang ginawa ni Anton Laganeo. Remember Which means pag nasabing nasira, marami siyang ginawang kapalpakan, marami siyang ginawang instead na serbisyo sa taong bayan, instead na pagmamahal sa taong bayan, instead na panggogobyerno sa taong bayan. He is trying to oppress us. He is trying to dictate us kung ano yung dapat gawin ng bawat isa. Kumbaga, kahit siguro pupunta ka ng bayan, kailangan pa ipagpaalam sa kanila. Naku, mali. He is damaging the face of the president. Imagine mo, haharap sa amin mga governor. When I was in Davao together with other governors in the whole region, humarap sa amin. Nakapagtataka doon, banyo ng banyo, singhot ng singhot. Hindi namin, from time to time, out of focus kami that banyo ng banyo. Mamaya, umpisa naman kami sa topic. Alam niya yan. And it's up to him kung kailangan niya i-deny yan, but he knows about it. Dahil kami, nandun kami mga gobernador, nagtataka kami. Pero hindi lang yan ang problema namin. Like what happened no sa the Love for All program of our First Lady, ating kagalang-galang na First Lady. Meron tayong Love for All program in the province of Maguindanao. Diba? Dati, in the province of Maguindanao. But it was cancelled. Na-cancel dahil allegedly nagkaroon na, siguro a week prior to the event, nagkaroon ng putukan dito sa box. Sa box. Yan yung pag-ano ni Carialan. Alleged pag-operate ni Carialan. At remember, there was 8 casualties. That time, ayun, okay lang yun. Sabihin natin, security risk. Okay, we understand reason why it was cancelled. But 5 days after the date of the Love for All, dumating si President. Okay. Para bang, anong ginagawa ni Anton? It is a drama scenario. And aside from that, nagkaroon tayo ng Love for All program in the province of Sultan Kudarat. The Love for All program, it is a program of the First Lady kung saan puro serbisyong libre lahat. Libre ang medical treatment, libre ang laboratory, libre, all agency nandoon, which libre ang pagbibigay sa ating taong bayan. So, ang sinabi, 3 days prior to the event, meron nang tumimbre sa amin na gagawin ni Anton lahat-lahat na makakaya niyang paglilinta o lahat-lahat ng kaya niyang gawin as long na hindi makarating si President. So, ibig sabihin, he is not after of the program, he is not after of the
services na ibibigay ng gobyerno, kundi personal interest niya. Ang dahil sinabi niya doon, sige, kaya kong pahiyain yan, kaya kong hindi papuntahin si First Lady yan, at yun ang ginawa niyang pananakot. Doon nag-umpisa, siguro natakot yung mga allies, sinabi niyang kaya kong hindi papunta, hindi nga nakapunta. Dahil napigilan. So yun ang naging dahilan kung bakit a day after that, doon na kumalas. Kasi pinakot niya na. Kumbaga, kaya kong gawin yan. O kaya kong... It happened. Kumbaga, It happened. Lahat ng mga sekretary, kaya kong pigilan na hindi pumunta riyan. Oo. Pero you are known to be... Tuloy yung programa. Tinuloy namin ang lahat ng programa dahil unang-una, ang pinahiya ni Anton, hindi kami. Yeah. Hindi kami ang pinahiya niya. Ang pinahiya ni Anton, yung gobyerno. Admin, opo. Yung services ng gobyerno na pawang libre lahat. Ang pinahiya ni Anton is ang ating kagalang-galang na first lady. Wala, ang sabi, security risk. Tumawag pa siya. Security risk. Reported by Marines. Wala namang Marines sa Sultan Kudarat. Nearby province, wala yung Marines sa Maguindano del Sur. So, hindi ko alam kung saan yung security risk. Pinahiya niya, hindi kami. Ang pinahiya niya ang gobyerno. Opo. Because of his personal interest of Anton Linta Lagdameo. You're still a supporter of the president kasi kayo po talaga the family of Mao Datu. I have no problem with the admin. I have no problem with the president. I have no problem with the first lady. Ang problema lang talaga, ang sumisira ng pangalan nila, itong mga sa baba, Anton Lagdameo, Tamayo, Nasser Pangandaman, Galvez. Dahil from time to time napapatawag yan, ang sinasabi, Malacanang. Hindi naman nakikita doon si BBM eh. Every time makita si BBM is all about programs. Wala siya sinasabi, kayo ay, walang didiktahan walang dictation sa amin si BBM. So, but these personalities, ito nasasabi, sinabi niya, kaya ko kayo papuntahin doon. Which is, pupunta naman yung ibang mayors, hindi naman yun ang topic. Ang topic naman ng President is about peace process, peace programs, and how to have a peaceful election this coming 2025. Wala na naman siya sinabi, ikaw UBJP ka, ikaw PFP. Walang ganun eh. It's only Anton Lagdameo who's dictating us. With this incident that happened at the same time, yung pagkakahiwa-hiwalay po ng family alliance, do you still believe that the election will still be peaceful sa ginagawa ho nila na ganyan? Ang sabi sa amin ni Anton, kaya niyang hawakan sa leeg ang mga militar. Ibig sabihin, tingin niya sa mga military, katulad niya, tingin niya sa mga military na kaya niyang lagyan ng tali, tuhog yung ilong, na pag ganun-ganun, kahit na mali. And the president, he is kumaga doing the opposite of the president direction, na he wants a peaceful, transparent election. But Anton is trying to dictate the military. So I have no idea kung ano na ginagawa niya ngayon dyan. Dahil yun ang pinagmamalaki nila eh. At yun ang sinabi ng ibang alliance na sabihin natin, hayaan niyo muna kami kasi tinatakot kami ni Anton dahil aalisan daw kami ng bodyguard, aalisan kami ng DS. Yan ang pananakot niya. So, kasi matagal nyo po pinupush He na... can deny. Actually, it's up to Anton Lagdameo. He can deny that kasi dahil naman talaga yan sinungaling. Pero matagal nyo po kasi pinaglalaban na maging mapayapa po talaga itong Maguindanao provinces. Tapos ngayon may ganitong mga Nakita insidente. mo, Opo. when I was a governor, ang dami ng infra sa highway. Kung dati-rati dito is puro bahay kubo na movable, binubuhat. Pag may putok, they can evacuate kasama yung bahay. Di ba? Binubuhat yung bahay. Ngayon, andito puro infra na. Ang dami natin infra, nakakadaan na kayo na kahit hating gabi, 1:00, 2:00, 3:00 sa madaling araw, pwedeng dumaan. Yes. Noong panahon, nakakadaan ba kayo? Even the military can justify, even the military is a witness to that. Pero ngayon po na may ganyan na naman ng mga Gagawa nito ni pagkakaunawaan. Anton Lagdameo, magagawa nila ito because of their personal interest. Ano Kaya ho? nga, ano ba itong personal interest? Bakit, kumbaga, mahal na mahal niya ang barn? Ano ang meron dito? Instead na gawin tahimik, mapayapa, ang ginagawa niya, yung mga hindi pa sumuporta kay President, yun ang nilagay niya lahat kalaban namin. Yun ang pinagmamalaki niya. Dahil kaya niya daw pataubin. Kumbaga nga, ang kaldero, kaya niyang pataubin ang kaldero pabaligtad. So, anong ginagawa niya? Using the name of the President. Sabi ni President, galit na galit sa inyo. Puro his name dropping.
And remember, yung interview niya, last interview, sa October 7 sa Soto Grande, the gesture of Anton Lagdameo is not normal. There is something wrong. Ano hong nais yung sabihin sa Sa kanya? itsura niya pa lang, sa physical appearance niya pa lang, there is something wrong with the physical appearance. May eye bag, parang naka-black eye, parang ewan ko, iting dito, tapos pati dito, ang iting, singhot ang singhot, bas mamaya alleged doon sa mga attendees, pupunta ng banyo, lalabas ng banyo, pupunta ng banyo. Tapos from time to time, imagine mo matatandaan nandoon. Elders ang mga nandoon. 12:30, 11:30, nandoon pa rin. And that is not normal because kinabukasan, October 7, that some of them need to file because of the date, hinahabol yung date eh. Kasi sa amin meron kaming believe na meron magandang araw, na kinakailangan habulin natin itong magandang araw ito, may magandang oras, kailangan natin habulin yung magandang oras. Wala, hindi na nila nahabol. Hindi nila nahabol. Dahil up to the last minute, inaayos nila kung sino mag-UBJP, sino mag-PFP. Ano hong nais yung sabihin? They're powerful. That's the after ego of the president, powerful. Sinabi niya pa doon, huwag kayong mag-alala, bukas ako ng DILG. Hindi naman nangyari. Sa kanya. Ngayon, Pinagmamalaki yan ang tinatako, yan ang panakot niya. your son is calling for his Yan, resignation. also calling for his resignation dahil talagang he is a damage. He is a damage to the region. He is not creating for good. You are not Kaya pa lang, damage na eh. You're not against the family alliance na umalis. I'm not against the family alliance because we are still a family. It is the handiwork of this outsider, of these personalities. And I do not know, allegedly, I hope that I am mistaken, that the reason why he is trying to do this because of the billions ng pagmamahal na binibigay sa kanya. Anong gusto Imagine mo, you are a mujahideen. You are a 49-year fighter of the government. At nakapagtataka itong mga fighter na ito, sunod-sunuran, doon sa South Cotabato. And South Cotabato governor, because he is also telling that South Cotabato is also Malacanang. Pagkarami-rami naman ang Malacanang na ito. Di ba pag alam ko Malacanang is an office of the president? So, there is a Malacanang in South Cotabato, Malacanang of Davao, Malacanang of Lanao del Sur. Ano na ba ito? Ano na lang po masasabi ninyo sa mga kababayan po ninyo? Sorry, mali pa. Sige po. Ito sinasabi niya na, alam ko mali yung pinarating niya kay President. Sabi niya, kami is nakikialam ng South Cotabato. Siya ang pumapasok dito using whatever construction like that. I hope he can, he can justify that, he can deny that, it's up to him. That is the interest of Anton Lagdameo. Aside from that, alam mo ba, Jun Tamayo, na bawal ang STL o ang sugalan sa mga Muslim? Pero pinasok mo ang Maguindanao. O sino ngayon nag-iimasok dito? Kami ba o sila? Wala kaming pakialam sa South Cotabato, pero mali ang pinaparating niya kay Presidente na kami nag-iimasok doon. Normal na pumapasok kami dyan dahil yan ang daan ng papuntang Lutayan. Walang ibang kalsada papunta ng Lutayan, Sultan Kudarat, kundi Mardel. Alam nga naman maglipad kami, kung di ba ang tanga-tanga niya. Mensahe na lang ho sa mga kababayan ho ninyo na may ganito hong klaseng hindi pagkakaunawaan, no? It is normal magkaroon ng kalaban. Normal magkaroon ng kalaban sa politika, pero hayaan kaming mamili kung sino ang gusto ng bawat tao, kung sino ang gusto ng mga mamamayan. Huwag kaming diktahan ni Anton Lagdameo, bisit ka. Anton Lagdameo, huwag kaming diktahan ni Tamayo, huwag kaming diktahan ni Galvez. Dan panakot yan sa amin, military, panakot yan sa amin is mga kaso-kaso, fabricated cases. Baka naman yung may sakit yan na cancer, i-ano pa sa amin. Baka naman yung mga namatay nyo, i-charge pa sa amin. Wala na lang, baka may namatay na pusa, aso, daga, i-charge pa rin sa amin. So I hope it's up to Anton Lagdameo dahil ang physical appearance niya pala is not normal, he is abnormal. Di ba po kayo nagkausap? O hindi nyo siya kinakausap? Alam mo, pag nagkikita kami, Anton, siya ang nagdadala ng chismis sa akin. Sinasabi niya, hindi ko siya kinakausap. Una sabi niya sa akin, Gob, I think it happens during the Bangsamoro Council of Elders. Together with the governors, nandun kami. But I do not know kung narinig na ibang governor yung sinabi niya. I mean, Gob, bakit may chismis mo ako na may bahay ako sa Forbes?
Wala akong pakialam kung may bahay ka sa fortune, wala. Bakit mo sinabi sa akin yun? Hindi ko pinag-chismis, kundi siya ang naghatid sa akin ng chismis. Pangalawang kita namin. Nagulat ako dahil pangalawang kita namin during itong nangyari na event sa Sultan Kudarat, itong bagong Pilipinas. Lumapit sa akin, bakit ka ba galit na galit sa akin? Sinanong ko siya, bakit siya galit na galit sa akin? Sabi niya, pinag-chismis mo kasi ako na na may mga babae daw ako. Sabi ko, ikaw yung nagdadala ng chismis sa akin eh. Wala akong pakialam sa'yo. O pangatlo, nakita naman ulit kami. Sabi niya, Gob, wala na yung asawa ko, susundan ko sa Amerika, iniwan ako. Iyon, hindi ko alam kung yung chismis na is intended for me or pinapadaan lang sa akin. Hindi ko alam kung, kasi kumbaga, wala akong pakialam sa personal life niya, wala akong muna pakialam kung bumili siya ng napakaraming mansyon, wala akong pakialam. Ang tanong ko lang, buksan natin ang libro o magkaroon ng midterm review sa rehiyon ng bar dahil yan ay batas. Panghuli na lang, Gov, ano pong aasahan ngayong darating na halalan on your end? And I heard your husband is running also sa kabila naman, Maguindanao del Norte. Yeah, Maguindanao del Norte because it's part of one Maguindanao before. And remember that in 7160 sa ating batas, no, kinakailangan tapusin ng isang elected official ang 3 taon termino nito. Ngunit in my case, hindi ko natapos. And that's the reason why, part of the reason why, and since my husband, no, napasubo siya because he is a TESDA secretary that time, nung TESDA secretary siya, the two families, the Sinswat and Mastura, pumunta sa asawa ko. And they invited him to run as governor in Maguindanao del Norte. Hindi namin pinilit ang sarili namin dyan. Sila ang nag-invite sa amin dyan, kaya kami nandyan. Kaya nandyan ang asawa ko. Kasi, remember, 2019, One Maguindanao, may resident na kami sa Awang. Our meeting usually doon sa Awang. And you witness that. No, you witness that. Gandun lahat ng meetings namin. Gandun kami natutulog pag inaabutan kami ng gabi. So, may resident kami roon. The resident is not an issue. The 2018, 2017, nandiyan na kami. So kumbaga may unfinished business pa dapat, 'di ba? Kumbaga technically dahil nga hindi natapos yung term eh. Hindi natapos yung term. Marami pang mga gagawin. At nagkataon din na inimbitahan kami ng dalawang family. Who happens to be now ngayon, nagkawatak-watak yan dahil sa pananakot niya. Ayun, okay. Sige po. So now we are expecting a fight. I mean, labanan na po ito na sa mangyayaring halalan. It's normal na magkaroon ka ng labanan, but I am appealing to the government na I'm appealing to administration na sana wag kaming pakialaman ni Anton. Wag kaming pakialaman ni Anton Lagdameo, wag kaming pakialaman ni Jun Tamayo, wag kaming pakialaman ni Galvez. Let the people of Maguindanao, let the people of the region decide kung sino ang gusto nilang mamuno. Maraming salamat po. Thank you. Gov, again, very quickly, ano